war game na sinisimulan ng China ay posibleng mauwi sa totoong digmaan. Ngunit hindi lang Pilipinas o Taiwan ang manganganib dahil makakaharap ng China ang kapangyarihan ng US. Bakit tumitindi ang tensyon halos 2 taon na sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr.? At ano ang mga implikasyon nito para sa Estados Unidos at sa buong mundo? Yan ang ating aalamin. Ang Second Thomas Shoal ay bahagi ng maraming reef at shoal sa Spratly Islands na mas malapit sa Pilipinas kaysa China sa South China Sea. Ang waterway na ito ay sumasaklaw ng 1.4 milyong square miles, mas malaki kaysa sa Mediterranean. Marami sa dagat na ito ay pinag-aagawan ng China, Vietnam, Malaysia, Brunei, Pilipinas at Taiwan. Ngunit partikular na inaatake ng China ang Pilipinas. Critical din na naglalaman ito ng napakagandang oil at gas deposits na gustong makuha ng bawat bansa na nag-aangkin sa mga susunod na taon. Kung magagawa ng Pilipinas na makuha ang mga yamang ito, maaaring malaking pakinabang ito dahil ang gas field na nagbibigay ng 20% ng kapangyarihan ng pangunahing isla ng Pilipinas ay inaasahang mauubos sa loob ng susunod na 3 taon. Ngunit mayroong isang balakid. Inaangkin ng China ang pinakamalaking bahagi ng South China Sea na nagpapahirap para sa Pilipinas na makuha ang mga reserbang ito. Inaangkin ng China na ang lugar na ito ay bahagi ng kanilang teritoryo mula pa noong 1947. Ang magkaibang katwiran ni Duterte at ni Marcos, ngunit hindi palaging ganito kainit ang sitwasyon. Sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw niyang ipagsapalaran ang bansa sa isang digmaan, kaya't nagpasya siyang humingi ng mas mabuting relasyon sa China imbes na sa USA. Ang kanyang pagkapangulo ay isang tunay na pagsubok para sa alyansa ng USA at Pilipinas. Inilunsad niya ang Build program na naglalayong makahikayat ng higit pang pamumuhunan para sa mga proyektong pang-infrastruktura kabilang mula sa China. Ang mga pautang at grant ng China sa Pilipinas ay lumago mula $1.6 milyong noong 2016 hanggang $621 milyong noong 2020. Subalit, marami sa mga proyektong iyon maging mula sa Belt and Road Initiative o iba pa ay hindi natupad. Nag-iba ang ihip ng hangin sa mga huling taon ng kanyang pagkapangulo. Lumambot ang pananaw ni Duterte sa USA. Muli niyang pinapayagan ang mga pinagsamang pagsasanay militar na maganap. Dumating si Marcos noong 2022 at mas umigting ang relasyon ng Pilipinas sa USA. Niyakap ni Marcos ang isang mas matapang na pahayag sa South China Sea. The threat has grown. We must do more to defend our territory. Pinanumbalik niya ang balikatan exercises sa bansa bilang bahagi ng kanilang Mutual Defense Treaty na umiiral simula pa noong 1951. Sa loob ng 1 taon ng kanyang pagkapangulo, binigyan ni Marcos ang USA ng akses sa 4 na karagdagang mga lokasyon ng militar sa bansa. 3 sa mga lokasyong ito ay malapit sa Taiwan, isang self-ruled democratic country na itinuturing ng China na kanila at ipinangakong kukunin sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Kung maipit ang Pilipinas sa isang mainit na labanan sa China at ang tugon ng Estados Unidos ay tulungan ito, madaragdagan ang kumpiyansa ng mga kaalyado ng USA sa buong mundo, kagaya ng Taiwan na maaari ding mahuli sa bitag ng China. Mas naging malinaw ang mga pagkakataon na maaring makilahok ang USA sa away ng China at Pilipinas. Pahayag pa ni Bongbong Marcos na kung may isang sundalo, Pilipinong sundalo, na mapatay dahil sa isang atake mula sa anumang bansa, ito na ang panahon upang ipatupad ang Mutual Defense Treaty nito sa Amerika. Anumang atake sa mga eroplanong pandigma, sasakyang pandagat o mga puwersang militar ng Pilipinas sa South China Sea ay magpapasimula ng treaty. Ngunit pananaw ng mga eksperto, walang nagnanais magsimula ng digmaan dahil lamang sa mga bato at bahura. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal militar ng USA at China. Ito ay hindi naganap ng higit sa 1 taon, kung saan dito ay pinag-usapan nila ang kanilang mga interes at mga kagustuhan na dapat irespeto ng bawat isa upang maiwasan ang digmaan. Kabilang dito ang pagpahayag ng China ng no first use policy
sa kanilang nuclear weapons kung babawasan ng USA ang mga nuclear missiles nito. Naging palitan lamang ito ng mga salita. Kaya, bilang Pilipino, tayo ay magsumikap na gawin ang kabaligtaran. Ang kombinasyon ng bagong administrasyon, magkakasalungat na mga pagangkin sa mga yaman at ang presensya ng mga barkong militar ng China at USA ay nangangahulugang anumang aksidente ay maaaring magdulot ng di inaasahang mga kahihinatnan sa ating soberanya. At noong 2016, nagpasya ang isang hukuman na suportado ng United Nations na ang pag-aangkin ng China ay labag sa batas at ang Pilipinas ay may soberanyang karapatan na kumuha ng mga yamang tulad ng isda at langis. Tinatanggihan ng China ang hatol na ito ng buo, ngunit hanggang ngayon, nahihirapan ng Pilipinas na ipatupad ang hatol kahit na ito ay pabor sa kanila. Bakit? Ito ay dahil walang sapat na kapasidad militar ang Pilipinas upang ipatupad ang mga patakarang ito. Ang UNCLOS mismo ay walang kakayahan na ipatupad ito. Ang interes ng USA. Hindi lamang ito tungkol sa pangingisda at enerhiya. Ang mga tubig na ito ay may military significance at strategical path para sa lahat ng mga nag-aangkin sa lugar, lalo na sa Estados Unidos. Ang pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag sa South China Sea ay isang pandaigdigan at pang-ekonomikong interes ng USA. Ngunit mayroon pang ibang interes ang Estados Unidos at iyon ay ang internasyonal na batas na pinoprotektahan ang kakayahan ng mga bansa na talagang ipatupad ang kanilang soberanya. Para sa mga maliliit na bansang nag-aangkin sa South China Sea, gaya ng Pilipinas at Taiwan, ang kabuhayan ng marami sa kanilang mga tao ay nakasalalay sa mga yamang iyon. Kaya naman handang saklolohan ng USA ang Pilipinas kung sakali mang magkaroon ng komprontasyon sa pagitan nila ng China. Dahil dito, nais ng China na ipakita ang kanilang soberanya at pigilan ang akses ng militar ng USA sa rehiyon. Mula sa mga reef at koral hanggang sa mga base militar, ito ang mga itinayo ng China sa nakalipas na dekada sa mga bahura ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, nakikita natin ang pagtatayo ng mga airstrip, ng mga listening post, ng mga refueling station upang makapagdala ng mga barko ang China sa mga islang iyon at upang mas mahusay na mabantayan ang mas malaking bahagi ng South China Sea na bahagi na ng 200-meter nautical mile line ng Pilipinas. Isang journalist ang nagbahagi ng kaniyang karanasan nang una nilang ma-encounter ang isang Chinese Navy vessel. Nakabantay sa kanila ang mga barkong Chino buong oras kahit na pabalik na sila sa mainland. Minamanmanan ang bawat kilos at inuumpog ang mga maliliit na barko ng Pilipinas. Ano ang magiging hakbang ng bansa sa oras ng digmaang USA versus China? I-comment mo ito sa baba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. God bless!